Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa ngalan po ng Poong Diyos na makapangyarihan at mahabagin sa lahat, ako po ay bumabati po sa inyo ng kapayapaan. Ako po ay si Kawaldi Carbonell, ang kawal ng demokrasya. Ay maraming salamat po doon sa mga nagko-comment at nakakuha po tayo ng idea and guidance. Abay, marami pong natawa daw doon sa akin pong maliit na joke tungkol biro tungkol po sa mga kapatid kong Muslim. At natatawa po sila. Ang sabi nila, masyado daw ako seryoso, marunong din pala ako mag-joke. Abay, oo, galing na po natin yan. Medyo dadagdagan po natin ng konting patawa o joke. Ito pong ating komentaryo dito po sa ating YouTube channel, ang Kawal ng Demokrasya. Doon po sa hindi pa po nagsusubscribe, pakihanap po yung YouTube channel ninyo, inyo pong pindutin ang YouTube at itipa. I-encode po ninyo yung mga letra ng Waldi Kawal ng Demokrasya Carbonell. At ako po ay nagpapasalamat doon po sa mga patuloy na nagbibigay ng comment. At tulad po na aking sinabi sa inyo, ultimong tawag, hindi po ako nagpapabaya. Lahat po ay aking sinasagot. Lahat ng inyong comment binabasa ko at akin po minamarkahan ng love or appreciated. Doon po naman sa mga patuloy na umahanap po ng atin pong aklat, A Country Run Like Hell, ang isang bansa na pinapatakbo parang impyerno. Ang cover po nito ay si Duterte. Hindi po ako yan, medyo pogi po tayo ng konti dyan. Ayan po ay 280 pages. Nandito po ang mga ebidensyang marami na napadala sa ICC. Hinggil po sa katapangan ng hiya ni Rodrigo Roa Duterte at yung pong kanyang mga kababuyan, hindi po pwede lahat isama rito sapagkat baka maban po itong aking pong libro. Sabi nila, napakadumi naman ng libro mo. Pag sinulat ko lahat ng pagkatao ni Duterte, 10 ng mga naniniwala ko Duterte, abay baka mandiri po sila sa kanilang dati nang nalalaman sa pagkatao ni Duterte. Ang tanong po nila ganito, Kawaldi, paano magkakaroon o makakabili ng inyong aklat? Ito po ay pinagbawal ni Duterte ng aking pong inilunsad sa University of the Philippines noong November 22, 2018. 2 taon pa lamang siyang presidente nung aking pong kinalap ang mga ebidensya laban po sa kanyang reign of terror. Andito po lahat yan. Pati po yung sinumpaang salaysay ni Las Cañas, nandito po yan. Nandito rin po yung kanyang ginawang pagwasak ng the only Muslim city in the Philippines, Marawi, andito rin po yan. At siyang pong ito ay napadala po natin sa ICC. Hinihintay ko po yung kanilang summon sapagkat may nagsabi po sa akin na isang accredited lawyer ng ICC na baka pwede raw po kayo patawag upang panumpaan ko ito pong mga ebidensyang nakapaloob po rito. Ang sabi ko, abay, tatanggapin ko po yung imbitasyon na yan at ang inyo lamang magiging responsibilidad ay ang ticket at accommodation pagdating ko dyan sa Netherlands. Bueno, ang kasagutan kung paano po kayo magkakaroon ngayon itong aklat na ito sapagkat pinagbawal po sa National Bookstore, ngunit sa Solidaridad Bookstore sa Padre Faura, Manila, inyo pong mabibili ito. 1,000 pesos po ang isa. Ngayon, doon po naman sa mga hindi makakarating na Maynila,
pwede po ninyo akong tawagan o i-text. I-text lamang ninyo ang inyong buong pangalan at address at papadalan ko po kayo ng libro. Pag ito po ay natanggap na ninyo at saka lamang kayo mag-Gcash, doon po sa iti-text namin sa inyong Gcash number ni Mrs. Carbonell. Yan po lamang ang procedure nito, magkakaroon po kayo. At para katunayan na ito po ay nabili ninyo habang ako po ay hindi pa nababaril, meron pong bawat umu-order, nilalagyan ko po ng personalized dedication. At may pirma po tayo kahit hindi nyo hinihingi, may autograph na po tayo dyan. Yan po ang ating pong paliwanag hinggil po sa libro na ito. Pag umu-order po kayo, nakakatulong pa po kayo sa binubuo po namin ni Colonel Leonardo Odonio na People's Congress. Yung People's Congress, mga membership po yan ng mga nag-subscribe sa akin. Yung po mga nagpapadala ng text, ang sabi nilang gusto nila maging bahagi ng People's Congress, Democratic People's Congress. Ang inyo lamang gagawin ay iti-text ninyo ang inyong pangalan at ang inyong lugar, kahit na wala pong address. Halimbawa, Mr. Juan de la Cruz, Tacloban City, tapos na po yan. Okay na po yan, ang inyong edad, at hindi na po natin kailangan kung ano pa yung mga ibang detalye sapagkat naglilipa na po mga scam ng Communist China sa ating pong bansa. Masyado po tayo na-invade na ng China. Pero ang sigurado ko ay na-invade nila ang YouTube, na-invade nila ang TikTok, kanila yan, na-invade nila ang ating pong media, at sa laki ng kanilang pera, kaya nilang bilhin ang buong Senado. Nagtataka nga yung iba, bakit hindi pa nabili yung 4 o yung 5? Buong Senado kaya pong bilhin. Buong Malacanang, malimang kay Marcos at kay Lisa, kaya nilang bilhin. Sapagkat ang tingin nila, ang mga Pilipino ay kurap. Hindi naman talaga masyadong kurap. Napaka-kurap na mga lahi ang Pilipino. Hanggang ngayon, kung hindi po corruption ang dahilan yan, o kabubuhan o kabaliwan, dapat lahat tayo naninindigan na ating iwaksi, gawin nating persona non grata ang pangalan Duterte sa ating mga tahanan, sa ating kapaligiran, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan. Ibasura na po natin yung pangalan Duterte. Pag hanggang ngayon, meron nagpapakilala na DDS o Duterte supporter at nagsasabi pang baka iboto si Sara Duterte sa kabila ng napakalaki mga ebidensya laban sa kanya. Talagang ang nagkasumpa-sumpa ang ating lahi at ang sumusumpa sa ating lahi ay hindi ibang bansa, kundi tayo mismong mga Pilipinong bugok at walang prinsipyo. Hindi po lahat meron naman matitino. Halimbawa, dyan po sa Senado, meron pong 4 na matino. Andyan si Hontiveros, andyan si Soto, Lacson, paminsan-minsan, nandyan si Win Gatchalian at si Grace po. Lahat na po, hindi ko po masasabing bobo, kundi nakakapagtaka pag hindi po bobo o korupsyon, wala pong dahilan hanggang ngayon maninindigan ng isang Pilipino, lalo kung isang senador, ay kakampi kay Sara Duterte laban po sa people of the Philippines na nagnanais lamang na makita ang accountability o pananagutan ni Sara Duterte. Ngayon, at lumalabas na, nabibisto na ang sinasabi ko pong korupsyon sa katauhan mismo ng Senate President na si Chis Escudero. Nais ko pong paalala sa inyo na tuloy-tuloy po ang hamon natin kay Chis Escudero, hindi po sa barilan, sa debate. Debate hinggil po sa dismissal ng impeachment proceedings laban sa isang mangurakot, mamamatay tao at isang kahiyahiyang
opisyal ng Republika ng Pilipinas. Ngayon mga kaibigan, umuulan na naman at nagbabadya na naman ang mga panahon ng bagyo at ng baha. Marami na naman po mga kabahayan ang lulubog. Marami po mga kababayan natin ang maaanod. Maraming lilikas, kawawa naman. Maraming nagiging biktima. Samantalang ang talagang bumiktima sa kanila, hindi po kalikasan. Ang bumiktima sa mga Pilipino ay ang mga korap na opisyal sa pangunguna ng mga congressmen at senators at ilang pang mga alkalde, ilang mga gobernador. Yan po ang bumibiktima sa ating pong bayan. Ngayon, sinabi ni President Bongbong Marcos na lalabanan niya ang korupsyon. Bueno, magpakatatag ka riyan, Ginoong Marcos. Tulad po ng aking sinabi, you walk your talk. Ibig sabihin, pangatawanan mo yung mga salita mo. Tuloy-tuloy mo, huwag kang hihinto sa pakikipaglaban sa korupsyon. Hindi politika ang usapan dito. Ang usapan dito ay batas. Ang usapan natin dito ay survival ng ating bansa. Baka nung araw yan, nawasak ang ating demokrasya dahil sa iyong tatay. Baka ngayon, sa panahon mo, mawasak ang ating bansa, maanod sa China dahil sa iyong kapabayaan. Huwag kang magpabaya, Ginoong Bongbong Marcos. Tutulungan ka namin. Ito nga, nagbibigay ko sa iyo ng payo mo, ng payo ko. Patatagin mo yung laban sa korupsyon. Kunin mong tagapayo, yan sila Laila de Lima, sila Heidi Mendoza, Luke Espirito, Leodio de Guzman, yan pong mga maestrado natin, Tony Carpio, yung Renato Puno, marami po yan. Huwag po yung mga bulok na mga senador, huwag yung mga bulok na mga spokesperson mo na ala Roque, ala Panelo, ala Topacio, ala Gadon. Maliligaw po tayo yan, lalo tayo masasadlak sa kaputikan. Ngayon, ipakita mo ang lakas ng iyong presidency sa pamamagitan ng pakikipaglaban mo laban sa korupsyon. Si Duterte, ipinakita niya yung kanyang lakas ng loob, tatag ng kanyang paninindigan laban sa mga walang kamalay-malay na mga kabataan, pareho nila Kian de los Santos, Kim Ramos, Carl de Guzman, at ilang pang mga libo-libo mga Pilipino ng kasalanan lamang ay maging Pilipino sa panahon ng demonyong si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon mga kaibigan, dapat din manindigan si Ginoong Marcos at ipakita niya ang kanyang hindi pagsang-ayon dyan sa pambobomba ng mga China sa ating mga mangingisda. Binobomba po yan, hindi nga lang pumuputok, kundi yung sa bumbero na yung tubig na yan, yung umaabot po yan ng mga 100-200 meters. Napakalakas po yan. Pag yan ay itinama sa plywood, nawawasak yung plywood. Pag yan ay itinama sa motorboat ng Pilipino mangingisda, tumatalsik ang makina, tumatalsik ang kaha, tumatalsik ang Pilipino. At yan po ang ginagamit sa atin at tayo po ay parang walang magawa. Meron pong Coast Guard tayo na nagtatangkang ipagtanggol tayo. Minumura naman ni Marcoleta at sinasabi pa sa loob ng Kongreso, sa harap ng telebisyon, na gawa-gawa lamang natin ang West Philippine Sea. Ang ibig sabihin ay kumakampi sa China, ngayon, lagot ka kay Vice Ganda. Yan pala ang katapat mo, Vice Ganda versus Marcoleta. Kabutihan, katatawanan, laban sa kadiliman, kaasiman, o hindi yung mukha, kaasiman at kadiliman ng pangalan ay Marcoleta. Ipakita ngayon ang tibay ng ating panindigan laban sa China. Hindi tayo kinakailangan magpaputok din ng baril.
Pero kinakailangan manindigan tayo at ating itaas ang dangal, bandera ng karangalan ng Pilipinas. Pag tayo binobomba, kalimutan na ninyo yung note verbal. Yung mga protesta na we vehemently protest the action undertaken by the Chinese Coast Guard against our unarmed fishermen. Hindi nila iniintindihan nung United Nations na nagbigay ng desisyon na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino at lahat ng nasasakupan ng Exclusive Economic Zone ay pang Pilipino lamang. Naintindihan po natin na ayaw respetuhin ni Xi Jinping yan. Sabi niya, I don't respect that decision. Ang kasuklam-suklam at meron tayong Pilipino ng pangalan Rodrigo Duterte na nagsasabing dapat dyan sa desisyon na yan ibasura sapagkat walang saysay yan. Ang mga insik ay mabubuting tao, ang mga insik gawin natin kapartner, 60-40 raw sa yaman ng dagat ng Pilipinas. Abay, laban sa konstitusyon yan. Sa konstitusyon, sinasabing ang pagmamayari at dapat makinabang lamang sa yaman dagat ng Republika ng Pilipinas ay ang mga Pilipino. Akalain po ninyong pinababasura yan ni Rodrigo Duterte at hindi lamang yan. Nanindigan pa siya na mas mabuti raw maging probinsya ng China ang Pilipinas. Ang sabi niya pa, pag ako lamang babae, gawin akong kabit nitong si Xi Jinping, payag na ako. Sus Maria Joseph, sabi niya, ang daming pera. Mga Pilipino, pumapalakpak na tayo ginagawang katawa-tawa, walang dangal, basura. Pinapalakpakan natin ang taong nagsasabing, Pilipino, basura ka. Pinapalakpakan natin ang taong bumobomba ng kapwa Pilipino sapagkat sila ay Muslim. Bobombahin mo yung Marawi City, gagawin mong terorista mga Muslim dahil sa kanilang relihiyon at sa kanilang apelyido na katawa-tawa. Yung Maute, hindi po gang yan. Yung Maute, apelyido ng Muslim yan. Iba-iba po talaga yung mga apelyido ng Muslim, hindi po Kristiyano. Maute, hindi po ibig sabihin Maute gang. Maute, apelyido yan ng mga nagtitinda ng perlas dyan po sa Green Hills. Kung yan ay krimen magbenta ng perlas, krimen po yan pag fake yung perlas. Pag nagbibenta po sila ng ginto na yari sa Chinese gold at pag nilubog mo sa suka ang Chinese gold, kumupas, ibig sabihin, puro ang suka. Ayan po ang ating pong joke kahapon. Ngayon, ipapagpatuloy po natin, pinakita ni Duterte ang tapang laban sa Pilipino, laban sa NPA. Akala ninyo sabihin niya, ang dami nakikinig. Kayo mga military, pagka nakahuli kayo ng rebelding babae, kahit na taga-UP, barilin ninyo sa ari, sa bisong. Yung bisong, yan po yung pag-aari ng babae sa wikang Bisaya. Po sila sa bisong. Barilin daw sa kanilang pagkababae. Napakabastos, napakahayop, napakawalang hiya. Tapos, papalakpakan ng Pilipino. At hanggang ngayon, meron pa mga DDS. Hanggang ngayon, meron pa nagtatanggol kay Duterte. Naku! Mga kaibigan, yan po ay ating pong papanawagan kay BBM. Yan pong ginawang pagwasak ni Duterte dyan po sa Marawi. Yan po ang topic natin sa susunod na episode ng Kawal ng Demokrasya. Hikayatin po ninyo ang mga kapwa natin mga Muslim pakinggan mabuti sapagkat na-interview ko ang mga naging witness bago po ipawasak ni Duterte ang Marawi City. Nakausap ko po ang mga kababayan po natin dyan. Meron po kami mga
brothers and sisters sa Alpha Phi Omega na naging biktima. May mayayaman, may mga kaya, biglang naging pulubi sapagkat binomba ni Rodrigo Roa Duterte ang kanilang syudad. Walang awa, halimaw, at meron pang pumapalakpak, meron pa nagtatanggol, bring Tatay Digong home. Hey! Bring him home. Sige, iuwi nyo. At ma-demanda tayo at gagawin po natin. Tatagpasin na natin yan. Hindi na isasakay sa jet pa rin ang ginawa ni General Torre. Tatagpasin natin sa public plaza. Maghihikay tayo ng maraming tao. Samahan tayo sa mag-witness kung paano namin aarestuhin sa citizens arrest yung buhong halimaw, kriminal, magnanakaw, mamamatay tao ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ating pong paninindigan, yan po ang ating pong pinaniniwalaan na gawin. Dapat ni BBM, magpakatatag ka laban sa China, magpakatapang ka laban sa korupsyon, at iyong huwag tatantanan yan sila Escudero at yung pang mga nanloko ng budget nakalaan sa flood control. Magpakatatag ka, nandiyan kami sa iyong likuran. At kung gusto mo, kahit na nandiyan ako sa iyong harapan. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell, nagsasabing, iniibig ko Pilipinas. China, layas!